Kabanata 31. Ang blade focus ng painting na ito kung ikukumpara sa fist focus ng Earth Shatterer ay may kaunting pagkakaiba. Sabi ni Zephyr. Ako, gayunpaman, ay hindi nais na manatili sa kanilang antas, gusto ko ang aking sariling estilo ng focus na maging mas mahusay kaysa sa kanila. Ang my blade's focus ay magiging maalamat. Walang sino man ang lalapit. Ako ang magiging pinakamalakas na eskrimador kailanman. Muling nagningning ang mga mata ni Zephyr, at pinayagang bumuhos ang tuloy-tuloy na daloy ng iridescent light. Maingat niyang itinoon ang pansin sa dalawang focuses ng labanan, maingat na binibigkas ang kanyang mantra, ibinuhos ang lahat sa ritual na ito. Itinaas niya ang isang daliri at gumuhit ng mga laslas, na para bang ito ay isang talam mismo. Kasunod ng mga galaw ng kanyang daliri, ang kanyang focus ay lumampas sa kanyang mga daliri, at naging mga maliliit na talam. Ang talam ay ang Panginoon ng lahat ng armas, ang pinakapangunahing kasangkapan para sa labanan. Napaisip si Zephyr. Ang aking Earth Shatterer, bagamat matapang at makapangyarihan, ay malamaya at mabagal. Gayunpaman kahit na ang focus sa loob ng painting ay kasuklam-suklam at masama. Ako, sa kabilang banda, ay magkakaroon ng kapangyarihan upang durugan ang lahat, upang talunin ang lahat. Gusto ko ang focus ng isang Bloodesman. Upang maging isang espada mismo. Bulalas ni Zephyr. Walang magiging karibal ko. Walang makakapantay sa akin. Palakas ng palakas ang boses ni Zephyr, pabilis ng pabilis ang paggalaw ng daliri niya, parami ng parami ang after images na nalikha. Isang mahinang buzz ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, at hindi nagtagal, sa mga kamay ni Zephyr, ay dumating ang ingay ng isang talam na pumutol sa hangin. Kasunod ng sigaw ng kanyang talam, ang lahat sa paligid ni Zephyr ay tumahimik. Nagawa niyang pakalmayan ang labanan sa pagitan ng kanyang blade at fist focuses. Pakiramdam nito ay isang matinding katahimikan ang bumalot kay Zephyr at sa kanyang paligid, na para bang huminto ang oras. Biglang naglabas ng kakaibang berdeng liwanag ang katawan ni Kerr na lumutang patungo sa langit. Ang berdeng sinag ay kumikinang na walang katapusan, na para bang ito ay buhay. Bago niya namalayan, parang naramdaman ng liwanag ang presensya ni Zephyr, at bumaril sa kanyang noo. Walang kapantay. Walang karibal. Walang kompetisyon. Naramdaman ni Zephyr ang isang bagay na malapit, ngunit malayo. Isang bagay na halos hindi maaabot ng isang braso. Hindi lubos maisip ni Zephyr ang kanyang naramdaman. Sa isang iglap, napansin ni Zephyr kung gaano kadilim. Kung saan may langit noon, ngayon ay nakalatag ang madilim at madilim na ulap. Isang malakas na putok ng kidlat at kulog ang pumutok sa kalangitan, at nagpadala ito ng isang umuusbong na tala sa buong lupain, ang liwanag ay nagpaalis ng kadiliman sa loob ng ilang segundo. Ang kidlat at kulog ay sumunod, ang mga bahid ng puting liwanag ay pumutok sa madilim na kalangitan, ang lupa ay yumanig sa bawat pagsabog ng kulog. Ayan na. Natauhan si Zephyr. Ang dati pa ring fist at blade focus ngayon ay gumalaw muli, naramdaman ang panganib na taglay ngayon ni Zephyr, ang naging banta niya, at lumipad patungo kay Zephyr. Walang halaga. Sigaw ni Zephyr, isang malakas na putok ng focus ang nagmula sa loob, isang blade's focus, na handang salubungin ang mga umaatake. Pakiramdam ni Zephyr ay parang masisira ng kanyang bagong focus ang mundo. Isang blade na walang karibal, isa na akin lang. Napaisip si Zephyr nang sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng walang kalaban. Isang mahusay na kalmado, isang mahusay na kaalaman ang pagtitiwala na dulot nito kapag nasa harap ng sinumang kaaway. Tara na. Ungol ni Zephyr nang makitang papalapit sa kanya ang mga focus, hindi kumikibo. Ikinaway ni Zephyr ang kanyang kamay at pinahintulutan ang kanyang focus na salubungin ang mabangis na pagsalakay, na tinahak ang kanilang mga pagsulong. Hindi mahalaga kung ito ay ang matapang na kamao, o ang tusong blade, ang Zephyr's focus ay tumama sa kompetisyon. Ang kanyang focus ay tumunog sa huling pagkakataon, bago ito mabilis na bumalik kay Zephyr. My blade's focus my sword's focus, ay walang karibal. Isip ni Zephyr. Habang nararamdaman ni Zephyr ang bagong focus na ito sa loob niya,
hindi niya maiwasang mapangiti ng may kumpiyansa. Mula ngayon, si Zephyr ay may sariling natatanging focus, ang kanyang sariling natatanging antas. Hanggat nabubuo niya ito ng maayos, tataas ang lakas ng kanyang labanan. Never thought I'd get this far. Wow! Hindi nabigo ang biyahe ko sa Feather Forest. Sabi niya na may malaking ngiti sa mukha. Kabanata 32. Tahimik at tahimik ang Feather Forest, walang kakaibang nangyari. Gayunpaman, ang simoy ng hangin na dumaloy sa buong canopy, at sa pamamagitan ng mga dahon ng mga puno ay nagagawa pa rin ng malamig na patay na hangin. Isang malakas na alulong ang bumalot sa katahimikan ang nakakakilabot na sigaw ng isang lobo. Makikita ang silhouette nito habang lumilipad sa mga gulay na may bilis ng liwanag na kidlat. Isang espada ang tumama sa alulong, at kumikinang ng maliwanag sa kadiliman, katulad ng kung paano tumama ang kidlat sa kalangitan, pagkatapos ay bumaril ito ng diretsyo sa ulo ng malaking lobo. Nang makita ang isang malaking kislap na dumarating, ang lobo ay sumigaw, ang liwanag mula sa espada ay nagpahayag ng kanyang mukha ng takot. Malaki ang lobo, parang kamelyo, hinog na may sariwang dugo. Bukod doon, ang gulugad nito ay natatakpan ng mga balahibo, kakilakilabot na mga spike ng kamatayan. Ang isang karaniwang manlalaban ay sumisigaw sa paningin ng hayop dahil ito ay hindi ordinaryong lobo, ito ay isang werewolf, isang tier 2 beast ng kagubatan. Hindi ito dapat maliitin. Kahit na ang isang agility fighter ay mahaharap sa mga problema sa pakikipag-ugnayan sa gayong halimaw. Sa kabila ng lahat, ang werewolf ay hindi nagdala ng anumang hangarin o pangangaso, sa halip ay nagdala ito ng takot, malalim na takot. Ang lobo ay sumigaw habang ang talam ay tumusok sa bituka nito, at nakapasok ng malalim sa loob nito. Isang malaking spray ng dugo ang lumabas mula sa sugat nito, pagkatapos ay tinakpan ang paligid na may kulay ng pulang-pula. Ito ay isang instant na pagpatay. Maya-maya pa, isang binata ang lumapit sa bangkay, na nagpakita ng kanyang sarili mula sa mga puno. Payat siya at may hawak na longsword sa kamay. Hindi siya mukhang mahina, hindi rin siya mukhang malakas, sa katunayan siya ay mukhang medyo katamtaman. Sa kabila nito, bahagyang kumikinang ang kanyang mga mata, na nagpapaalam sa iba na huwag siyang lapitan. Wala sa sarili si Zephyr. Iba ang pakiramdam niya, ibang-iba sa dati. Noong nakaraan, naramdaman niyang bumubuti ang kanyang sarili, ngunit nanatiling pareho, ngunit ngayon, iba na ang mga bagay. Binanggit ng kanyang mga mata ang isang lalaki na kalmado, ngunit mapagpasyahan. Ang kanyang poster ay nagpakita ng kanyang pagiging matatag at kapanahunan. Tinitigan ni Zephyr ang gusot na bangkay ng lobo, at napabuntong hininga. Kulang pa rin ako sa kagat nito, ngunit sa palagay ko ay makakabawi ako sa pagsasanay. 7-cut technique na kasama ng aking focus ay dapat magpapahintulot sa akin na talunin ang sinumang challenger, naisip ni Zephyr, na hindi nasisiyahan sa kanyang pagpatay. Kahit nakakapatay lang niya ng tier 2 beast kaagad, alam ni Zephyr na hindi iyon sapat. Kung may nakarinig man sa kanya, hindi lang iikot ang kanilang mga mata sa kanyang sinasabi, baka bigyan pa siya ng isang sampal o dalawa. Ang 7-cut technique ni Zephyr ay hiniram mula sa kanyang nakaraang buhay, isang malakas na kasanayan na natutunan niya noon. Ito ay lalo na kapag ang isa ay maaaring isaalang-alang ang focus na mayroon siya ngayon, ipinare sa kanyang nakaraang diskarte, Zephyr maaaring magpadala ng mga ulo lumilipad. Halos kalahating buwan nang nanatili si Zephyr sa kagubatan, at halos araw-araw ay nakipaglaban sa isang bago, kakaibang hayop upang subukan ang kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang antas. Kahit na 2 linggo pa lang, tumaas na si Zephyr sa dati niyang level. Shit, kung mayroon lang akong mas mahusay na espada kaysa dito. Napabuntong hininga si Zephyr habang nakatitig sa ordinaryong longsword sa kanyang palad. Umiling siya sa pagkabigo. Natagpuan ni Zephyr ang talim na ito sa kagubatan, isang ordinaryong espada, isang sira-sirang espada, naisip ni Zephyr na wala nang gaanong gamit dito. Dapat ay isang agility fighter na ako ngayon. Nag-training na ako ng 1 buwan o higit pa, at kitang-kita rito ang aking kapangyarihan.
Isip ni Zephyr. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ng kanyang tiyan. Si Zephyr ay naghiwa ng karne mula sa lobo at sinindihan ito ng apoy. Hindi nagtagal, isang masarap at maasim na amoy ang dumating sa kanya. Sa ibang lugar sa kagubatan, makikita ang isang silhouette na tumatakbong galit na galit sa mga puno. Malinaw na ang tao ay tumatakas sa Feather Forest, puno ng gulat ang mukha, punit-punit at punit-punit ang damit, puno ng galos ang katawan. Nagkalat ang dugo kung saan-saan kasunod ng silhouette. Kabanata 33. Tumakbo si Luis na tila ang bawat hakbang ay ang kanyang huling, hindi niya matiis na iikot ang kanyang ulo dahil siya ay nakamamatay na natatakot sa isang bagay. Isang kaluskos ang dumating mula sa likuran, na sinundan ng isang malakas na kaluskos. Lumitaw ang 7 figure sa kanyang harapan at humarang sa kanyang daraanan. Ang pinuno ng grupo ay may hawak na espada, puno ng layuning pagpatay, at buong pagmamalaki na tinitigan si Luis. Parang langgam si Luis sa harap ng lalaking si Linus. Ang iba pang 6 ay personal na sugo ni Puck. Nang makita ang sugo ni Puck sa harap niya, nawalan ng kontrol si Luis sa kanyang katawan, lumuhad siya sa lupa, nanginginig ang katawan ng walang katapusan. Tumakbo, tanga, tumakbo. Bakit ka tumigil? Natatawang sabi ni Linus. Hindi ko kailanman naisip na ang isang managerial underling na tulad mo ay maglalakas loob na makipaglaban kay Master Puck, at gayon pa man, narito ka. Napakatapang. Si Master Puck ay nag-iimbestiga sa pagkawala ng alipin ni Zephyr, at lumalabas, ikaw ang may pananagutan sa paglihim sa kanya, wow. Ang lakas ng loob. Ngumuso si Linus, mas malinaw ang kanyang hangarin habang nagpapatuloy siya. Bullshit. Walang Master Puck. Ang angkan ng Khan ay kabilang sa kanilang nararapat na tagapagmana, si Zephyr Khan. Dumura ni Luis, masyadong natatakot si Mist kay Zephyr, noon pa man, para sa ilang maling dahilan, si Mist ay pinagbantaan ng isang bata. Wala ka bang pinagkaiba? Hindi ka ba natatakot sa Master Typhoon? Kapag gumaling na siya at bumalik, hindi ka ba natatakot sa galit niya? Saway ni Luis, alam niyang papatayin siya ni Linus, kaya bakit ka mag-abala? Tama na. Utos ni Linus, may malamig na tingin sa kanyang mukha. Hinugot niya ang kanyang talam, at itinutok ito kay Luis. Luis. Yuyuko ka sa akin, ngayon. Yumuko ka na parang aso ka. Kung gagawin mo, baka hayaan kitang mamatay ng walang sakit, kung hindi, matitikman ko ang bawat hiwa. Matatakot ka sa buhay mismo. Dinuraan ni Linus si Luis, hindi natitinag sa kanyang desisyon. Ang kanyang partido ay sumigaw at nagsaya para kay Linus. The asterisk man, who knew this dumb asterisk S will throw in with that B asterisk starred Zephyr. Akala niya may iligtas niya ang kanyang alipin, ha? Well, we found her anyway. Ang cute, masarap na merienda niya. Hahaha, sayang naman ang tingin ni Master Lincoln sa kanya. Duda ako kahit si Master Puck ay maaaring magprotesta kung gusto niya. Malamang patay na si Zephyr ngayon, somewhere inside a beast most likely. Feather Forest at kung ano-ano pa. Kinawian at panunuya ni Linus, natuwa sila nang makita nila si Luis na takot na takot. Si Linus mismo ay tuwang-tuwa, naiisip ang pagyuko ni Luis sa kanyang harapan. Lubhang nasiyahan si Linus sa kapangyarihan na mayroon siya ngayon, ang kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan ng iba, ang kakayahang kunin ang buhay ng iba ang pumuno sa kanya ng kakilakilabot na kasiyahan. Maaaring hindi ako naging isang mahusay na mandirigma tulad ng grupo mo, ngunit hinding-hindi ko pagsisisihan ang paglilingkod kay Master Zephyr. Dumura kay Luis, enjoy it while it lasts, once Master returns, you all die. Ipaghihiganti niya ako. Patuloy niya, bumangon. Tuwid ang likod niya, mukha siyang hindi nagtataksil, tinitigan ni Luis ang 7 lalaking nasa harapan niya. Si Luis ay hindi umaatres, hindi na muli. How dare you? Dumura si Linus. Ang pananalita ni Luis ay nagulo ang kanilang mga balahibo, ngunit pinanatili ni Linus ang kanyang malamig at malamig na titig. Itinaas niya ang kanyang espada, at pinalipad ito patungo kay Luis, isang walang awa na hampas.
Alam ni Luis na hindi siya nakatakas sa pagkakataong ito. Mahahanap na siya ng espada ni Linus bago pa niya ito nalaman. Hindi nag-abala si Luis na ipagtanggol ang sarili, malugod niyang tinanggap ang talam. Nang makita ang papalapit na talam, nakaramdam ng pag-asa si Luis, wala siyang magagawa. Bastos pumatay ng kasama ng hindi nagtatanong alam mo na. Isang malamig na boses ang tumawag na may mga bakas ng kakilakilabot na galit sa loob. Nanginginig ang gulugad ni Luis, unti-unting naglaho ang kanyang walang pag-asa na hitsura, napalitan ng nakakagulat na saya. Kabanata 34. Ang boses ay tumunog at parang bumaba mula sa langit, isang tono talaga. Maging ang mga tauhan ni Linus ay hindi napigilan ang kanilang panginginig. Sino pumunta doon? Sigaw ng isa, nilagyan agad ng mga armas ang lahat. Ang mga dahon ay kumaluskaw sa hangin, ang ilan ay kumalas mula sa kanilang mga sanga at lumutang sa lupa. Ang lalaki sa likod ng boses ay lumitaw, at siya ay dahan-daang naglakad palabas ng Feather Forest. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang buhok ay malayang umaagos, isang malamig ngunit kalmadong kilos ang nakapalibot sa kanya. Dumating na si Zephyr. Ikaw. Buhay ka pa. Napaangat ang lahat nang makita si Zephyr. Parang nakakita lang sila ng multo. Gayunpaman, ngumiti si Linus. Wow. Basta, wow. Hindi ko akalain na makikita ko ulit ang mukha mo. Sigurado akong gagantimpalaan ako kapag naiuwi na kita. Tawag niya. Zephyr anak ko, bakit hindi ka magmakaawa, baka maputol pa kita. Tinitigan ni Linus si Zephyr sa parehong paraan ng pagtitig niya kay Luis, na para bang isang bug ang isa. Master, please, go. Bumalik ka sa kagubatan. Sigaw ni Luis kay Zephyr. Bagamat ang hitsura ni Zephyr ay nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa, hindi inakala ni Luis na makukuha sila ni Zephyr ng sabay-sabay. Bumalik ka. Sa tingin mo makakabalik ka. Wow, wow, wow. Ang ginawa lang namin ay habulin ang isang nawawalang aso, na alam na mahahanap namin ang Panginoon sa dulo ng lahat. Hindi. I don't think so. I don't think you're going back in there, malamig na sabi ni Linus kahit mapaglaro. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at kaagad, pinalibutan ng ilan sa kanyang mga tauhan si Zephyr na walang magandang layunin. Ayos ka lang ba, Luis? Mahinahong tanong ni Zephyr, hindi niya pinansin si Linus at ang mga tauhan niya. Gumaan ang pakiramdam ni Zephyr nang makita ang kanyang kasama, nagpapasalamat, at nasiyahan pa nga. Napagtanto ni Zephyr na hindi naman pala masama si Luis. Master. Ay. Tawag ni Luis, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinatahimik siya ni Linus gamit ang kanyang kapangyarihan. Okay lang yan, ayos ka lang. I am very satisfied with you, Luis. Hindi ka magsisisi sa pagsunod sa akin, in fact, I will be sure to reward you rightly. Ang pagsunod sa akin ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa buong buhay mo. Sagot ni Zephyr habang nakangiti. Ha ha ha. Zephyr, my boy, naratol ba ang ulo mo? Ang pagsunod sa'yo ang pinakamagandang ginawa niya. Man, pamatay ka, pamatay ang mga biro mo. Panunuya ni Linus. Halika ngayon, halika, halika at magmakaawa. Gusto mo bang putulin ka ni Master Linus? Panunuya ng isang lalaki sa likod ni Zephyr. Kasabay nito, isang putok ng enerhiya sa hugis ng palad ang dumating kay Zephyr mula sa likuran. Ang pinagmulan nito ay hinuhusgahan na isang lakas ng isang antas-anim na manlalaban. Kung ito ang makipag-ugnayan sa likod ni Zephyr, malubha siyang masasaktan. Napabusangot si Zephyr. Nanigas ang kanyang katawan. Mabilis na tumigas ang kanyang enerhiya. Ang labanan ng enerhiya na ito ay malakas, apocalyptic alay kaya, at nagawang durugan ang lahat. Ano? Ito ba ay focus of the sword? Naisip ni Linus, bilang isang eskrimador mismo, malinaw niyang nakikita si Zephyr na gumagamit ng focus, isang bagay na hindi niya makakamit. Siya ay nagsanay sa loob ng halos 10 taon sa kanyang sarili, at gayon paman, hindi man lang niya maisip ang isang onsa nito, ngunit magagawa ni Zephyr Durant. Tinitigan ni Linus si Zephyr, nanlaki ang mga mata,
hindi makapaniwala na si Zephyr the B** Stard ay may kaya ng ganoong kapangyarihan. Iyon ang focus of the sword. Ni minsan ay hindi naisip ni Linus na magiging ganito si Zephyr. Biglang, ang lalaking sinubukang gumawa ng palihim na pag-atake kay Zephyr ay nagluwa ng malaking tilamsik ng dugo bago siya bumagsak sa lupa. Hindi lamang nahulog ang lalaking iyon, ngunit ang lahat ng nakapaligid kay Zephyr ay dumanas ng parehong kapalaran, ang kanilang mga mukha ay nanlamig sa gulat, at sa takot. Kabanata 34. Ang boses ay tumunog at parang bumaba mula sa langit, isang tono talaga. Maging ang mga tauhan ni Linus ay hindi napigilan ang kanilang panginginig. Sino pumunta doon? Sigaw ng isa, nilagyan agad ng mga armas ang lahat. Ang mga dahon ay kumaluskaw sa hangin, ang ilan ay kumalas mula sa kanilang mga sanga at lumutang sa lupa, ang lalaki sa likod ng boses ay lumitaw, at siya ay dahan-daang naglakad palabas ng Feather Forest. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang buhok ay malayang umaagos, isang malamig ngunit kalmadong kilos ang nakapalibot sa kanya. Dumating na si Zephyr. Ikaw. Buhay ka pa. Napaangat ang lahat nang makita si Zephyr. Parang nakakita lang sila ng multo. Gayunpaman, ngumiti si Linus. Wow. Basta, wow. Hindi ko akalain na makikita ko ulit ang mukha mo. Sigurado akong gagantimpalaan ako kapag naiuwi na kita. Tawag niya. Zephyr anak ko, bakit hindi ka magmakaawa, baka maputol pa kita. Tinitigan ni Linus si Zephyr sa parehong paraan ng pagtitig niya kay Louis, na para bang isang bug ang isa. Master, please, go. Bumalik ka sa kagubatan. Sigaw ni Louis kay Zephyr. Bagamat ang hitsura ni Zephyr ay nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa, hindi inakala ni Louis na makukuha sila ni Zephyr ng sabay-sabay. Bumalik ka. Sa tingin mo makakabalik ka. Wow, wow, wow. Ang ginawa lang namin ay habulin ang isang nawawalang aso, na alam na mahahanap namin ang Panginoon sa dulo ng lahat. Hindi. I don't think so. I don't think you're going back in there, malamig na sabi ni Linus kahit mapaglaro. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at kaagad, pinalibutan ng ilan sa kanyang mga tauhan si Zephyr na walang magandang layunin. Ayos ka lang ba, Louis? Mahinahong tanong ni Zephyr, hindi niya pinansin si Linus at ang mga tauhan niya. Gumaan ang pakiramdam ni Zephyr nang makita ang kanyang kasama, nagpapasalamat, at nasiyahan pa nga. Napagtanto ni Zephyr na hindi naman pala masama si Louis. Master. Ay. Tawag ni Louis, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinatahimik siya ni Linus gamit ang kanyang kapangyarihan. Okay lang yan, ayos ka lang. I am very satisfied with you, Louis. Hindi ka magsisisi sa pagsunod sa akin, in fact, I will be sure to reward you rightly. Ang pagsunod sa akin ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa buong buhay mo. Sagot ni Zephyr habang nakangiti. Ha ha ha. Zephyr, my boy, naratol ba ang ulo mo? Ang pagsunod sa'yo ang pinakamagandang ginawa niya. Man, pamatay ka, pamatay ang mga biro mo. Panunuya ni Linus. Halika ngayon, halika, halika at magmakaawa. Gusto mo bang putulin ka ni Master Linus? Panunuya ng isang lalaki sa likod ni Zephyr. Kasabay nito, isang putok ng enerhiya sa hugis ng palad ang dumating kay Zephyr mula sa likuran. Ang pinagmulan nito ay hinuhusgahan na isang lakas ng isang antas-anim na manlalaban. Kung ito ang makipag-ugnayan sa likod ni Zephyr, malubha siyang masasaktan. Napabusangot si Zephyr. Nanigas ang kanyang katawan. Mabilis na tumigas ang kanyang enerhiya. Ang labanan ng enerhiya na ito ay malakas, apocalyptic alay kaya, at nagawang durugan ang lahat. Ano? Ito ba ay focus of the sword? Naisip ni Linus, bilang isang eskrimador mismo, malinaw niyang nakikita si Zephyr na gumagamit ng focus, isang bagay na hindi niya makakamit. Siya ay nagsanay sa loob ng halos 10 taon sa kanyang sarili, at gayon paman, hindi man lang niya maisip ang isang onsa nito, ngunit magagawa ni Zephyr Durant. Tinitigan ni Linus si Zephyr, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala na si Zephyr the B** Stard ay may kaya ng ganoong kapangyarihan.
Iyon ang focus of the sword. Ni minsan ay hindi naisip ni Linus na magiging ganito si Zephyr. Biglang, ang lalaking sinubukang gumawa ng palihim na pag-atake kay Zephyr ay nagluwa ng malaking tilamsik ng dugo bago siya bumagsak sa lupa. Hindi lamang nahulog ang lalaking iyon, ngunit ang lahat ng nakapaligid kay Zephyr ay dumanas ng parehong kapalaran, ang kanilang mga mukha ay nanlamig sa gulat, at sa takot. Kabanata 35. Fear. Shock. Takot. Iyon ang mga damdaming gumuho sa loob ng bawat isa sa kanila. Gayunpaman, ang pinakadakilang pakiramdam na nadama hindi paniniwala. How? How did you manage this? What kind of focus is this? Bakit hindi ko masusukat? Mahigpit na hinawakan ni Linus ang kanyang espada, ginagawa ang kanyang makakaya upang palayasin ang sunod-sunod na mga laslas ni Zephyr. Nakakaawa. Malamig na sabi ni Zephyr, sapat na malakas na pumutok sa eardrums ni Linus. Ito ang nagdulot sa kanya ng nanginginig na galit. Mamatay, pinitik ni Zephyr ang kanyang mga daliri, bago pa man mailuwan ni Linus ang isang pantig, isang talon ang ipinadala kay Linus. Dumaan ang talon kay Linus, at ganoon din, na may dilat na mga mata ng takot, isang hiwa ng pulang-pula ang dumaloy mula sa kanyang noo at dahan-daang lumawak. Pagkatapos ay dahan-daang napunit ang katawan ni Linus, nahati ang sarili sa dalawa, ang kanyang dugo ay bumulwak na parang geyser. At dahil doon, umalangaw-ngaw ang isang metal-ikong kalabog sa buong kagubatan, ang kanyang talon ay nahulog sa lupa. Tumakbo ka. Iligtas mo ang sarili mo. Tawag ng isa sa mga lalaking nasa lupa. Lahat silang anim ay nasa lupa pa rin, pagkatapos na masaksihan ang kanilang pinakamakapangyarihang Linus na napatay sa isang mabilis na hampas ni Zephyr, lahat sila ay sumigaw sa takot, nagmamadaling tumayo, at sinubukang makatakas. Stop! Utos ni Zephyr, at ipinadala muli ang kanyang focus. Ang kanyang focus, dakila at makapangyarihan, kakilakilabot at masama, ay lumipad palabas sa lahat ng direksyon. Bagamat kasisimula pa lamang ni Zephyr sa kanyang pagsasanay at isang baguhan sa diskarteng ito, wala ni isa sa kanyang anim na target ang makakapagtanggol sa kanilang sarili mula sa kanyang pag-atake. Ang anim sa kanila ay tumayo, ang kanilang mga espiritu, na pinatay ng Zephyr's focus, ay namatay. What might? Ungol ni Lewis, na wala ang kulay sa mukha niya. Ang 7 strengths ng level 6 ay napatay lang sa loob ng ilang segundo. Ano ang kapangyarihang ito? Kumaway si Zephyr ng isang galaw at ang talon ni Linus ay lumipad sa kanyang pagkakahawak, dinala sa kanya ng isang hindi nakikitang puwersa. Pinadaus-daus niya ang kanyang mga daliri sa katawan ng espada, naramdamang tumutunog ito mula sa loob, isang mahusay na nakakalma na tunog ang nagmula sa metal na ungol ng kanyang daliri sa talam. Isang magandang espada. Bulalas ni Zephyr habang tumatango bilang pagsang-ayon. Lewis, kamusta ka na? Okay na ang lahat. Sinalubong ni Zephyr ang kanyang bagong talon nang ibinaling niya ang tingin sa bagbog at bagbog na si Lewis. Master, hindi ko alam na magiging ganoon kalakas ka. Tawag ni Lewis, tuwang-tuwa nang makitang muli si Zephyr. Naging masaya ako sa Feather Forest, sagot ni Zephyr. Tama, Lewis, bakit ka hinabol ng mga tauhan ni Puck? Paano ito nangyari? Tanong ni Zephyr, mas lalong lumakas ang kanyang pag-aalala. Master, nadiskubre ang mga track ni Lady Leia, hindi ko alam kung paano, pero kahit papaano ay natuklasan siya. Pinapante ako ni Puck sa mga tauhan niya, dumating sila at ninakaw siya. Nabalitaan kong aalis na si Lincoln, malamang na pinadala ni Puck si Leia bilang regalo para makuha ang pabor niya. Master. Bago pa matapos si Lewis, bumalot ang galit kay Zephyr, handang mag-alab anumang oras. Hindi natuwa si Zephyr, naiinis siya. Nang maramdaman ang kanyang galit, muling nawala ang kulay ng mukha ni Lewis, at nanginginig ng husto. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga, sinakop ng galit ni Zephyr ang buong paligid, pinipigilan siya nito. Pop! ***starred ka! Sigaw ni Zephyr, galit sa boses. Naramdaman ni Lewis ang malabong hangin na dumaan, sa isang iglap, nawala si Zephyr sa harapan niya.